Humina na sa typhoon category ang super bagyong Inday. At para nga sa detalye, may express report si News 5 weather frontliner Alvin Pura. Alvin, nasaan na ba itong bagyong Inday at saan-saan ba ito magpapaulan? Magandang umaga, Nikki, at magandang umaga mga kapatid. Ito ngang si Inday ay humina kaninang umaga at ngayon ay humina pa ito. Ayon sa 8 a.m. forecast ng Pag-asa, nasa 165 kilometers per hour na lamang ang taglay ng lakas na hangin ito at may mga pagbugsong umabot sa 205 kilometers per hour. At kung papansin niyo ang ating satellite image, medyo nabasag na yung kanyang mata, yung kanyang center. Ito po ay may taglay na lakas na hangin nga na nasa 165 kilometers per hour malapit sa gitna at huli pong namataan ng Pag-asa sa layong 875 kilometers east ng Northern Luzon at patuloy na kumikilos, pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Bagamat humina, is may kalawakan pa rin po itong bagyong Inday. At sa katunayan, nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 1 sa mga areas ng Batanes, Cagayan, kasama po dyan ang Babuyan Group of Islands, Isabela, Apayao, Kalinga, Ilocos Norte, kasama na po dyan ang northeastern portion ng Quirino, maging dito sa northern part ng Abra at Aurora. Maging dito sa area po ng Catanduanes dahil medyo nakausli ang part na yan sa Bicol region, kasama na rin po dyan ang Mountain Province at Ifugao. Ito pong mga general area na ito sa Northern Luzon, kung mapapansin nyo, is medyo maganda pa at maliwalas pa ang panahon. Yung ating tropical cyclone wind signal ay warning po para makapaghanda tayo dahil papalapit na po dyan yung ating bagyong si Inday. At kung mapapansin nyo, dahil sa lawak ng kanyang periphery at ng kanyang outer bands na nasa around 1,700 yung kanyang kabuang diametro, posibleng bukas ay unti-unti na po nating mararamdaman yung malalakas na bugso ng hangin na may kasama na rin po yan mga posibleng pagulan. Maliban dyan, nagpapalakas din po ito ng habagat o southwest monsoon. Nikki? Alvin, so alam natin na humina na naman itong bagyong Inday at sabi mo parang nabasag na rin ng kakaunti yung mata niya. Pero magdudulot ba ito ng storm surge o daluyong itong bagyong Inday? At saan-saan kaya? Yes, Nikki, itong mga bagyo natin is kadalasan kapag tumutungtong sa typhoon category ay nagdudulot pa ng mga pagtaas ng alon o yung dinatawag nating daluyong o storm surge. Itong mga nakarang araw pa, nakikitaan na natin ang unti-unting pagtaas ng alon, yung ating mga baybaying dagat dito po, particularly sa eastern section ng ating bansa. Lalong-lalo na ngayong araw na ito, tumaas pa lalo yung ating alon dahil sa storm surge na idudulot ng bagyong Inday. Yan po ay mga baybaying dagat dito sa extreme northern Luzon, maging dito sa northern Luzon. Nag-i-extend pa po yan dito sa mga baybaying dagat sa eastern section ng Visayas up to dito po sa taas na bahagi ng Mindanao. Kaya pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan at mga kapatid na nakatira po, lalong-lalo na sa mga tabing dagat at malapit sa mga baybaying dagat at yung mga maliliit na sakyang pandagat ay pinagbabawalan na rin pong pumalao. Nikki? Alvin, kung titingnan nga yung mapa, nasa may northern Luzon naman itong bagyo, pero yun nga, bakit maulan ba sa timog na bahagi ng bansa? Kasi itong ang bagyong si Inday, Nikki, ay hindi natin inaasa mag-landfall o tatama sa lupa, pero sasabit yan dito sa extreme northern Luzon at maging dito sa northern Luzon. At kung papansinin yung ating satellite image, meron tayong mga kaulapan dito sa ibabang bahagi nito. Ito na po yung ating habagat. Sa ngayon, nagpapaulan na po yan sa Mindanao, particularly sa western section nito, ang Zamboanga Peninsula, northern Mindanao, kasama po dyan ang Lanao del Norte, may mga pagbaha na tayo dyan sa Bukidnon. Maulap din ang panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas, including Cebu, maging dito sa eastern Visayas, pero yung ating concentration ng mas maraming pagulan ay nandito sa western Visayas, kasama dyan ang areas ng Aklan, ang Panay Islands at ang Negros. Nadadagdagan na rin yung ating mga pagulan ngayon dito sa Mimaropa region, pero habang kumikilos pa, paitaas itong bagyong Inday, mas madadagdagan din yung ating mga pagulan dito sa Luzon, particularly dito sa western section nito. Bukas, magiging maulap na po dito sa Metro Manila, maging sa mga karatig lugar nito, ang Calabarzon, Cavite at Batangas, at ang Zambales at Bataan, lalong-lalo na po sa darating na Sabado hanggang Linggo. Mas madadagdagan pa po yung ating mga pagulan dito po sa kanlurang bahagi ng Luzon. Kaya paghandaan po natin yan, mga kapatid. Okay, maraming salamat, weather frontliner Alvin Pura. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.